purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa Espiritu ng pasasalamat, minamahal kong mga kapatid, mag-alay tayo ngayon ng banal na misa para sa pagkilala ng CBCP sa ating simbahan lokal dito sa Quiapo bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin nawa ay magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, "Mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem, kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo't baka abutin niya. Kapahamakan ang sasapitin natin, pagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod." Si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng mga ulibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umahon. Nang papalapit na sa Bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito'y si Simay na anak ni Hera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito, maging alipin o kawal.
Ganito ang kanyang isinisigaw, lumayas ka, ikaw na tampalasa at uhaw na dugo. Naghiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian, ikaw na mamamatay tao. Sa wakas, siningil ka rin sa iyong pagkakautang. Sinabi ni Abisai, mahal na hari, di yata't pinahihintulutan ninyong lapastanganin ng hampas lupang ito ang inyong kamahalan. Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari, huwag kang makialam sa bagay na ito, Abisai. Ako ang magpapasya nito. Kung iniutos ng Panginoon na sumpain si David, ano ang karapatan nating sumaway? Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakhan ngayon kung mag-isip ng ganyan ang Benjaminitang ito. Bayaan ninyo siyang magtungayaw at sumpain ko. Ano ang malay natin? Baka ito'y utos ng Panginoon sa kanya. Baka naman kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy sa paglakad sina David at ang kanyang mga tauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sabang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iingatan mo at inililigtas. Sa aki tagumpay ang iginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas, kaya ikaw poon ng aking tawagan. Sinagot mo ako sa bundok na banal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ako ay humimlay, agad nakatulog. Ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Magsitayon lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal, kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan, at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya, at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos." Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong, sapagkat marami kami," tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, "Papasukin mo na lang kami sa mga baboy." At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo." Umalis ang taong yun at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Bago ko po basahin yung sharing ko sa inyo ngayong gabi, ay nais ko lamang i-share muna yung nakaantig sa aking puso habang nakikinig sa mga pagbasa. Habang binabasa ng Nanay Juanita kanina, ang unang pagbasa, na-realize ko mga kapatid na darating at darating ang punto sa ating buhay na magme-mellow down tayo. Ang tanong noong kasama ni David, pahintulutan po ninyo ako na tagpasin ang kanyang ulo. Handa siyang pumugot ng ulo dahil sa narinig niyang panlalait sa kanilang hari. Alam naman natin ang background ni Haring David. Sa tabak din siya nabuhay. Karahasan din ang laging niyang kasakasama.
Pero sa puntong ito, mga kapatid, parang inihagis na niya yung puting tuwalya. Tama na. Tama na ang karahasan. Habang binabasa ko naman ang Ebanghelyo, mga kapatid, na naantig ang aking kalooban doon sa sinabi ng mga tao sa kanya, kay Jesus. Hindi lang sinabi, kundi ipinamanhik. Ibig sabihin, nakiusap sila na umalis siya doon sa kanilang lupain. Pinaalis na niya yung mga demonyong sumasanib doon sa taong iyon, pero ang tugon ng mga taga-roon ay umalis ka dito. Ayun, Hindi ko alam bakit kaya. Siguro dahil pumunta nga sa mga baboy yung mga demonyo at siguro naperwisyo, nalunod. Wala na silang, nabawasan yung kanilang mga alagang baboy. So magandang, yun lang naman ang nakaantig sa aking kalooban habang nakikinig sa mga pagbasa na magandang gusto ko lang i-share sa inyo. Kapag po kasi nakikinig, mayroong parang bago at bago. Kanina hindi ko yan nakita habang nagpe-prepara. So magandang gabi pong muli sa inyong lahat at binabati ko kayo, lalo na po yung mga araw-gabi, day in and day out, araw-araw na nagsasakripisyo, nagpapakahirap para makamit natin ang kaloob ng Diyos sa ating lokal na simbahan dito sa Quiapo. Ngayon, hindi na lang lokal, nasyonal na. At sabi kanina ni Bishop Ambo, hindi na ako masusurpresa na baka later on, international naman. Halos nahirinan ako kanina sa galak ng ibinibigay ko sa inyo yung introduction para sa misang ito. Sa atin pong mga pagbasa, lalo na po dito sa Ebanghelyo, hindi po pala lahat ng gustong sumama kay Jesus ay isinama niya. Ano ho? Yung inalihan ng maraming demonyo na napalaya na, sabi nga, matino na, nagnais din sana na sumama sa kanya, pero pinauwi niya. Bakit kaya? Gusto rin naman niya sigurong mag-serve. Pero pinauwi siya ni Jesus. Dahil ba naranasan na niyang alihan ng demonyo? At hindi lang isa. Yung isang kilala nga natin, 7 pa, di ba? Yung kahapon, marami din. Ngayon, ang sabi niya, pulutong. Ibig sabihin, isang platoon. Ang isang platoon, mga kapatid, binubuo ng 2 o 3 squads. Ibig sabihin, mga 30 hanggang 50 ang bilang nito. So, ang sumakay na mga demonyo dito sa taong ito ay halos 20 hanggang 50. Napakarami naman, Yun ba ang dahilan kung bakit hindi siya isinama ni Jesus? Sarado na ba sa kanya ang misyon? Wala na ba siyang partisipasyon para sa pagbubuo ng kaharian ng Diyos? Sa tingin ko naman, mga kapatid, ay hindi naman. Siguro. Dahil pwede pa naman siyang sumunod kay Jesus sa kanyang kalooban. Hindi lang siya isinama. Pinauwi siya dahil may assignment siya doon sa kaniyang sambayanan. Mag-e-evangelize siya sa sarili niyang mga kasambahay. Ang bilin sa kanya ni Jesus, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon
at kung paanong nahabag siya sa iyo. At yun nga po ang ginawa niya at higit pa. Ay bakit naman kaya sa libingan siya nanirahan? Wala na ba siyang matirhang iba? Familiar din po kayo siguro sa mga post sa social media tungkol sa isang aso na nung mamatay ang may alaga sa kanya, ay hindi na umalis sa ibabaw ng puntod nito. Doon niya siguro nararamdaman kahit papaano ang connection. Maaring may mahal sa buhay din po na pumanaw ang taong ito. At hindi siya nakaahon sa pagdadalamhati. At ito po ang nasilip na entry point ng mga demonyo para mag-take over sa kanya, ang labis na pagdadalamhati. Yan ho kasi ang binabantayan nilang oportunidad. Ang sobrang lungkot, sobrang galit, maging yung kabila, yung sobrang saya, at sobrang celebratory mood, nagiging entry point din ng masamang espiritu. Mga pagkakataong sinasakyan nila, diyan kanila papasukin. Pag high na high ka, at pag down na down ka. Kaya mabuti po na i-regulate natin ang ating emosyon. Di po ba? Narinig na siguro natin yung kasabihan na kaya nga inilagay sa taas ang brain at sa baba ang puso para ma-regulate ng isip ang puso, ang damdamin. Mabuti po na marunong tayong mag-regulate ng ating emosyon. Paano ho ba natin to gagawin? Mag-iisip tayo ng tuwid, matuwid na pag-iisip, hindi baluktot na maraming mga jumping into conclusions, maraming mga overgeneralizations, minimize natin yung katotohanan, minamaximize natin yung posibleng mangyari, o kaya naman once and for all, o kaya yung everything or nothing. Yan yung mga nagpapabaluktot ng ating isip o ng mga proseso sa ating pag-iisip. At pag hindi natin ito kayang gawin sa ating sarili, mabuti rin po kung hihingi tayo ng tulong. May mga eksperto na nakikilakbay, may mga hindi man eksperto ay willing and able na makilakbay. Sasamahan ka. Kung inyong maalala nung nakaraang linggo, ang hamon sa inyo ng mabuting balita ay magbantay sa mga naibabatong casual na mga pananalita na parang halimbawa, parang hindi ko na kaya. Yan. Red flag na yan sa atin. Pag yung ating kaibigan nagsasabi na sa atin na, alam mo, parang gusto ko nang bumitaw. Huwag mo namang tawanan. O kaya huwag mo namang kagalitan. Huy! Kasalanan. Gusto ko nang magpakamatay. Red flags. Magbantay tayo sa ganyan. Dahil tayo ang naroroon, tayo ang kaharap, tayo ang available, tayo higit kanino man ang may pagkakataong makatulong. Ngayon, bakit naman po kaya walang makasupil na iba sa lalaking ito sa ating ebanghelyo? Diretsuhin na po natin. Bukod sa prayer and fasting, para po kasi mabago mo ang buhay ng iba papunta sa kabutihan, kinakailangang ikaw mismo
ay nasa kabutihan at may purity of heart, moral uprightness, at integral life. Yun hong tatlong yun. Purity of heart, moral uprightness, at integral life. Ang may ganyang kalooban lang po ang kayang magpalayas ng tunay na mga demonyo. Kaya po, si Jesus lamang ang nakagawa nito para sa taong iyon sa ating ebanghelyo. Ay ngayon, paano tayo ngayon? May mga ina-appoint naman ang simbahan na nagtataglay, humigit kumulang, ng ganitong mga katangian. Kaya po hindi manyapat nakabalita kayo ng may sinasakayan, tatawag na kayo kung sino mang pari. O, pwede naman. Yung paring iyon, bagamat hindi siya appointed ng diocese, pwede kayong i-refer doon sa katulad ni na Father Sikia. Yun talagang mga exorcists. At marami pa siyang kasama. Yun po kasing iba na sumusubok na gumawa nito ay napapahiya lamang sa mga tao sa paligid dahil iniisa-isa sa kanila ng demonyo ang kanilang pinakatatagong lihim. Dahil kung paano pong kilala nila ang mahal na poong Jesus Nazareno bilang anak ng kataas-taasan at kabanal-banalang Diyos, kilala rin po nila tayo. Kaya po wag tayong mangahas. Kung hindi tayo prepared, wag tayong mangahas. Dahil kung paano nga na nasasabi nila ang totoo, gayon din na maaaring tayo ay tuksuhin din na magsabi ng hindi totoo, magpanggap, gaya ng mga eskriba. Sabi nga po ni John Shea, kaya kong tumuligsa ng mga hari, pero hindi ko sila kayang tanggalin sa kanilang trono. Kaya kong hubaran ang mga idolo ng kanilang kapangyarihan, pero hindi ko kayang ipakita sa kanila ang tunay na Diyos. Kaya kong hugasan ang kaluluwa sa buhangin, pero hindi ko ito kayang damitan ng puti. Kaya kong kainin ang salita ng Diyos, pero hindi ko kayang kalagin ang sintas ng kanyang sandalyas. Kaya kong kondinahin ang kasalanan, pero hindi ko ito matalikdan. Marami tayong alam, minamahal kong mga kapatid, pero napaka-powerless natin para talagang baguhin ang alam na natin. Sa tingin ko ay dahil po ang ating buhay ay hindi ganun kabuo gaya ng sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ang integridad po ng ating pribadong buhay hanggang sa pinakamaliit na detalye nito ang tunay pong kapangyarihan ng ating mga salita. At para po epektibo tayong makapagturo ng tamang daan para sa ating kapwa, naroon din po tayo dapat sa tamang daan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, ilapit sa Ama nang may pananalig ang ating mga panalangin. Sa bawat paglapit ang atin pong panalangin, kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo, mga pari, at mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya.
Manalangin tayo. Kataas-taasan Diyos, ipagadya mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Hesukristo. Manalangin tayo. Kataas-taasan Diyos, ipagadya mo kami. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay. Manalangin tayo. Kataas-taasan Diyos, ipagadya mo kami. Ang mga naghihinanakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Kataas-taasan Diyos, ipagadya mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng ating mga personal na intentions, pati na rin po lahat ng mga nagtutulak sa atin na magmakaawa at manikluhod. Manalangin tayo. Kataas-taasan Diyos, ipagadya mo kami. Makalangit na Ama, nagbubunyi kami sa iyong nag-uumapaw na pag-ibig para sa amin. Pagharian mo ng iyong kapangyarihan kaming lahat. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Anak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala, upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo, ng lahat ng mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubog agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paninihil di ko pa nanaligan, puso'y di ihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Buong ika'y puno ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa kawan. Inaakay sa lunti ang pastulan, tupay hanap mo kung mawaglikman. Sa Diyos lamang
nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari niyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na February 1, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. At sa darating na Biyernes, February 2, 2024, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay nanayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati